Sa gabay at pag-uutos ng ating Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., bagamat meron tayong hinaharap na malaking hamon sa West Philippine Sea, huwag po tayong mangamba at ipagpatuloy natin ang ating pangingisda sa West Philippine Sea. Huwag matakot pumalaot sa West Philippine Sea. Ito ang panawagan ng National Maritime Council o NMC sa mga Pilipinong mangingisda. Kasunod ito ng pinakabagong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda noong Biyernes, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay mismong ang mga bangka ng mga mangingisda ang tinarget ng water cannon. 3 ang nasugatan at nasira pa ang kanilang mga bangka. Ayon sa NMC, gagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang maprotektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy rin nila ang pagbibigay ng tulong habang nasa laot ang mga mangingisda, tulad ng supply ng diesel, yelo at pagkain. Ang gobyerno po ninyo ay mananalig at ipaglalaban sa inyo, ang inyo at ating karapatang soberanya at jurisdiksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, sa anumang legal at mapayapang pamamaraan. Hangad din namin ang inyong pangkalahatang kaligtasan habang kayo ay nasa karagatan. Nanindigan ng NMC na ang Pilipinas lamang ang may karapatang makinabang sa mga likas na yaman sa mga bahurang nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ, alinsunod sa lokal at international law. Ayon sa NMC, walang karapatan ng China na magsagawa ng tinawag na control measures sa Skoda Shoal, gaya ng kanilang katuwiran matapos bombahin ng water cannon ng mga mangingisdang Pilipino. Illegal ang kanilang presensya sa Skoda Shoal at wala silang karapatang legal base sa international law na magpatupad ng tinatawag nilang control measures. Ang kanilang presensya sa shoal ay nagpapahiwatig pa din ng kanilang ambisyon na sakupin at angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea. Para sa political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University na si Renato De Castro, hamon para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na hikayatin na ang ating mga mangingisda na patuloy na mangisda at tiyaking kaya nila itong protektahan. Well, we should not be intimidated. We should encourage our fisher folks to continue fishing. And of course, this is a challenge on the part of the Philippine Coast Guard in charge and the Philippine Navy. We have to show to our ordinary fisher folks that the Philippine Coast Guard could protect them. Ayon sa propesor, sa ngayon, hindi pa matitiyak kung ang insidente ay bahagi ng bagong pulisiya ng China o isolated incident lamang, tulad ng posibleng aksyon ng isang overzealous Chinese Coast Guard commander. Hindi rin isinasantabi na maaari itong babala ng China sa Pilipinas matapos maglabas ng pakayaga ang Department of National Defense na sumusuporta sa Japan kaugnay ng insidente kamakailan sa pagitan ng Chinese at Japanese military aircraft. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ang insidente sa Sabina Shoal ay magiging panibagong flashpoint o bahagi ng mas malawak na tuloy-tuloy na pulisiya ng China. Gayunpaman, kung mapapatunayang sistematiko ang pag-target sa mga mangingisda, ito ay maituturing na paglabag sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang Akbayan Party at Atinito Coalition ay mariing kinundina ang panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa grupo, lalo lamang nitong paiigtingin ang kanilang civilian mission sa West Philippine Sea upang patuloy na kondinahin ang mga hakbang ng China. Target ng grupo na muling magsagawa ng civilian mission sa susunod na taon bilang paraan ng protesta laban sa China. Sila sinasabi nilang this is law enforcement sa kanilang karagatan, pero klaro naman na this is cruelty and harassment and abuse in Philippine Exclusive Economic Zone sa sarili nating karagatan, and this violates the rights of our people and the sovereignty of the Philippines. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.